Di ba? Alright? Pero sabi ko nga kanina, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Siyak Ilocano ko, siyak ti dalan biyag ken kinapudno. Awang mga banja ama, nuha nga magnakan. May dalang nga mapalangit. Isa lang ang daan sa langit. Patungo sa langit. Hindi po dalawa, ha? Hindi tatlo, hindi apat, hindi lima. Iisa ang daan. Sino yung daan na yan? Jesus Christ. Hindi Jesus plus church. Hindi Jesus plus baptism. Hindi Jesus plus religion. Hindi Jesus plus pastor, pare, ministro. O kibuloy. Hindi. Si Jesus Christ lang. Pag sabi niyang, I am the way, wala nang ibang daan. Pag sabi ni President Marcos, ako ang presidente, meron pa bang iba? Wala. Wala. Kung sabi ni Kristo, ako ang daan patungo sa langit, meron pa bang iba? Wala. Anong sabi ng Panginoon? Ako lang ang daan. Ano lang ang gagawin ng tao? Manampalataya, tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Hindi gagawa ng mabuti. Bakit? Walang kabutihan na sapat para ang tao ay mapunta sa langit. Kundi maniwala lang sapagkat si Kristo na ang nagbayad. Paniwalaan mo lang. Pag nilibre ka na, thank you. Naniniwala akong libre. Hindi wala kang babayaran. Kaya ngayong magnanakaw sa cross si Jesus, kita dalawa sa gilid. Yung kanan sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka. Hindi niya sinabing magsimba ka muna. Hindi niya sinabing magbago ka muna ng buhay. Hindi niya sinabing magpakabuti ka muna. Hindi niya sinabing magpabautismo ka. Hindi niya sinabi na maging mabait ka. Hindi niya sinabi na magbago ka. Anong sabi niya? Ngayong ding araw na ito, kasasamahin kita sa paraiso. Ano lang ang ginawa niya? Nanampalataya. Panginoon, nalalahanin mo ako pag nasa paraiso ka. By implication, tinanggap niya si Jesus na kanyang tagapagligtas. Hebrews 9:22, read. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission of sin. Without the shedding of the blood, kung walang pagpapatawad sa kasalanan, kung walang pagdanak ng dugo. Bakit ang dugo? Yun po ang nagpugas ng kasalanan. Hindi tubig bautismo. Hindi po binyag. Hindi po nakakahugas ng kasalanan ng tubig. Alright? So, anala may katidanog. Kab-kab. Tay Joseph. Tilang may katidanog, kab-kab. Naime. Nung ti makahugas si Basol, dara ni Kristo. Diba? So matatapos na, number 13. Alright? Number 13. The person that will believe and receive what Jesus did for them will become child of God. John 3:16, basa. Meron pa ba dito? Wala. Wala na. For God so loved the world. Lang po. Sa rin to ah. Sa rin dyan. Tinutokso tayo. Wala na po. John 3:16. Kanina pa po yung wala dyan. Oo. Paglipat dito. Okay. John 3:16, Pastor. John 3:16. Kanina Hebrew 9:28. Okay. 9:22. 22? Alright? 9:22. Saglit, i-plaster natin. Wait lang po ah. Loko. Wait lang, Anton. Pagit. Pero parang Antonio, nagkalugod kasi Mayat, nagkaroon na ka mayat. Sasha. Mayat. Nagkaroon na kami mayat. Napansin mo mo, tubig. Ano pa yan ang ngayon? Tapos uminom ka ng water. Bagay mo, Pastor.
Pwede mo ito mamaya. Eh, mayat, pero ko na mayat. Hindi talaga pwede po. Pero Sige. dito, Pastor, meron yan dito. Sige, di bali po. Patapos na po tayo dito. Alright, so ayaw po talaga. Sige, mamaya na lang po. Okay, so, sige. So, number 13 po. The person that will believe and receive what Jesus did for them will become a child of God. Will become a child of God. So, yung sasampalataya po, tingnan niyo po ito. Napakaganda na po itong conclusion natin. So, yung nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay naging anak ng Diyos. So, sabi ng Biblia sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang sumampalataya sa ating Panginoon ay naligtas. At tumanggap sa Kanya, sabi ng Biblia, naging anak ng Diyos. So, paano daw po ang gagawin natin? Kinakailangan tanggapin po nila ang Panginoong Jesucristo. Okay? Para sila ay maging anak ng Diyos. Tandaan niyo po ang Diyos ayaw niya po ang tao mapunta sa impyerno. Ayaw niya pong manatiling anak ng Diyos o anak ng Diablo. Nung nagkasala si Adan, naging anak ni Satanas ang tao. Pero sabi ng Panginoon sa tao, you must be born again. Paano tayo maboborn again? John 1:12, yan o. But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on Him. So yung mga tumanggap sa Kanya, bilang tagapagligtas, sila po ay naligtas. Di ba? Saan sila naligtas? Sa impyerno. Saan napupunta ang tao kung naligtas sa impyerno? Sa langit. Okay? So number 14. Because they are now a child of God, they can again have good fellowship with Him. 1 John 1:3, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with Him, with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, dahil anak na tayo ng Diyos, pwede na ulit tayong makipag-fellowship sa Diyos. Pwede na ulit tayong mag-worship sa Diyos. Tandaan nyo bakit create ang Diyos ang tao? Para mag-fellowship, para mag-worship. Nung naging anak ni Satan ang tao, pwede pa bang makipag-fellowship? Hindi na. Kaaway na ng Diyos. Pero nung tinanggap natin si Kristo, naging anak tayo. Pwede na ulit. So yun po ang kailangan ng tao. So number 15, sabi ko dito, God is victorious in rescuing people out of the penalty of sin in hell. So God is victorious. Okay? Sige, wait lang po. Tingnan natin kung kayang i-connect. Ha? Ha? Oo nga. Tignan mo nga dun sa Hyra. Yung internet, i-refresh mo nga Hyra. Sige po. Tuloy po natin. Ayan. So God is, verse number 15, God is victorious in rescuing people out of the penalty of sin in hell. Romans 10:9-13. So ang Diyos ay naging matagumpay sa pagligtas ng tao. Number 16, God commanded the church to fulfill His Great Commission in Matthew 28:19 and 20. So doon po nagtapos. Okay? Anong sabi ng Matthew 28:19 and 20? And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even until the end of the world. So tignan niyo po ito. As may closing statement.
Again, ang tao na-create na perfect. Pero, ang kinuman sila na maging fruitful and multiply. Ano dapat ang dadami? Perfect. Full of holiness and righteousness. Pero anong nangyari? Hindi natupad yun. Kundi na-corrupt ng diablo. So, ang dumami, sinful people. Corrupt. Di ba? So, naging enemy ang tao ng Diyos ang tao. Pero anong ginawa niya? Hindi niya pinabayaan yung tao kahit nagkasala. Anong ginawa niya? Pumunta siya dito sa lupa, naipago sa cross, namatay, nilibing at nabuhay para iligtas po tayo. Di ba? At noong naligtas po tayo, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. Naging anak tayo ng Diyos. Yung original na design ng Diyos na full of righteousness and holiness, pwede na ulit mangyari. Di ba? Hindi na perfecto, pero pwedeng maging righteous at banal sa harapan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Alright? So, ngayon, naligtas tayo, ang tao kailangan din pong maligtas. Kaya, God commanded the church to fulfill His Great Commission para tayo abutin sila at iligtas din. Yun po ang kabuuan ng ating pong soul winning. Ano yung topic natin? The importance of soul winning. Diba? Bakit tayo nag-win? Kasi ang tao nga ay nakorrupt. Naging anak ni Satanas. Papuntang impyerno po. Ang tao ay papuntang impyerno. May pera pero papunta sa impyerno. May edukasyon, master's degree, doctor's degree, pero papunta ng impyerno. May ranggo, may posisyon sa gobyerno, pero papunta ng impyerno. Diba? Anong solusyon? Sino ang daan patungo sa langit? Si Jesus. Sino ang nakakaalam? Tayo. Diba? Kaya tayo ang magbabahagi po sa kanila. At mamaya po after this, yung soul winning approach po natin din. Bless me, dakilang Ama, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po sa aming buhay, manatili sa aming puso at isipan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so i-post mo muna, Ira. At magandang hapon po sa